Hello everyone, I'm Cecil Kabakungan from BS Fast G, and today I'm going to report the Mindanao region. Mindanao is one of the major island group of the Philippines, and provinces of Mindanao is Zamboanga, Bukidnon, Cotabato, Davao, Lanao, and Siargao. In this slide, you can see their clothes culture, parts of the map, and some of their boats called Vinta. Question: where do you guys think Mindanao's name came from? Yes, Mindanao came from the Magindanaon people, who had one of the biggest and most powerful sultanates in the Philippine history. Old maps from the 17th to 1800, which already shows that native were calling the island Mindanao. In the arrival of Islam entered Mindanao in the 13th century through Arab traders from Malaysia and Indonesia. Before Islam, people in Mindanao mostly practiced animism and lived independent communities. The first mosque in the Philippines was built in the mid-1300s in Simunul Tawi-Tawi. Later, two major Islamic kingdoms were formed, which is the Sulu Sultanate in 1400 and Maguindanao Sultanate in 1500. In Spanish arrival, during the late 1500s, Spain arrived in the Philippines. The Spaniards were surprised and unhappy to see that Mindanao already had a strong Muslim presence. And the Mindanao, they had just defeated the Moors in the Spain. They called the Muslim Filipino Moros from word Moors. Islam in Mindanao was so strong that its influence even reached Manila before the Spaniards spread Christianity. Today, Mindanao is home to the most Muslim Filipino, also known as Moro groups. There are many ethnic groups including Maranao, Tausog, Banguingui, known for using the Vinta, and Blumad, indigenous or non-Muslim tribes. In Cotabato, the name Cotabato came from Kutawatu or Stone Fort. It was originally known as Maguindanao. Cotabato has very fertile soil because rivers constantly deposit sediments. Sharif Muhammad Kabungsuan, an Arab Malay leader, spread Islam successfully in the area and established the Sultanate of Maguindanao. The climate in Maguindanao is cool, humid, and receives frequent rainfall, which makes farming productive. The capital of Cotabato is Kidapawan City. That's all for the overview of Mindanao region. Thank you for listening. Ang kwentong pambata ng mga Ingles. Ang alamat ng durian. Noong unang panahon, may isang hari na mabait at makatarungan. Mahal siya ng lahat ng tao sa kanyang kaharian. Pero, may isang bagay siyang hindi pa nagagawa, ang mag-asawa. Dahil sa sobrang pag-aasikaso niya sa kaharian, tumanda na siya nang hindi nagkakaroon ng asawa. Isang araw, hinikayat siya ng kanyang mga mamamayan na humanap ng mapapangasawa. Kaya naman, naghanap siya at nakakita ng isang napakagandang dalaga. Bata pa ito, mabait at magalang. Pumayag naman ang dalaga na pakasalan ang hari, pero hindi niya ito mahal, para lamang daw itong ama sa kanya. Nang ikasal sila, dinala ng hari ang reyna sa palasyo at araw-araw niya itong sinusuyo. Pinagagawa niya ito ng magagarang damit, binibigyan ng alahas at tinutupad ang lahat ng kahilingan. Pero kahit anong gawin ng hari, hindi pa rin siya minamahal ng reyna. Dumating ang isang ermitanyo sa palasyo at narinig ang problema ng hari. Binigyan niya ito ng isang kakaibang likido na gawa sa itlog ng itim na ibong tabon, gatas ng puting kalabaw at dagta ng mahiwagang puno. Sabi ng ermitanyo, itanim daw ito at kapag nagbuga, ipakain sa reyna. Sinunod ng hari ang bilin at nang mamunga ang puno, ibinigay niya ito sa reyna. Napakasarap ng bunga at totoo nga, para itong may gayuma. Nagmahal lang ang reyna sa hari. Sa sobrang tuwa ng hari, nagdaos siya ng malaking pista.
lahat ng tao sa kaharian ay inimbita. Pero, may isang taong nakalimutan niya ang ermitanyo na tumulong sa kanya. Nalaman ito ng ermitanyo at nagalit. Pinuntahan niya ang puno, nagbitaw ng orasyon at biglang nagbago ang bunga. Tinubuan ito ng matitinik na balat at nagkaroon ng napakabahong amoy. Hindi na kinain ng reyna ang prutas kaya nawala ang bisa ng gayuma. Dahil dito, nawala rin ang pagmamahal niya sa hari. At iyon ang sinabing unang prutas ng durian. Matinik, mabaho dahil sa sumpa ng ermitanyo. Aral ng kwentong Alamat ng Durian, huwag kalimutan ang taong tumulong sa iyo, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang hindi pagkilala sa hari ng ermitanyo ay nagtulak sa kaparusahan at pagkawala ng kanyang pinakamamahal. Ipinapakita ng kwento na ang utang na loob ay isang mahalagang birtud. Dapat itong igalang, pasalamatan at suklian ng kabutihan. Nang maging sultan si Pilandok. Si Pilandok ay nakatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintoang tabak. Hindi ba't itinapon ka na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Siya pong tunay mahal na sultan. Ang magalang na tugon ni Pilandok. Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Dapat ay patay ka na ngayon, ang wika ng sultan. Hindi po ako patay, mahal na sultan, sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay? Pahayag ni Pilandok. Marahil ay nasisiraan ka na ng bait, ang sabi ng ayaw maniwalang sultan. Nalalaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat. Kasinungalingan po iyan. Bakit po naririti ako ngayon? Ako na ipinatapon po ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong po ninyo sa hawla at naririto ngayon at kausap nyo. Ang paliwanag ni Pilandok, may kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po'y aalis na marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Pakpang aalis na si Pilandok. Sandali lang, sansala ng sultan kay Pilandok. Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang mga kamag-anak. Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal, ngunit pinigilan siya ni Pilandok at pinagsabihang, walang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang sultan sa loob ng isang hawla. Kung gayoy, ay ilagay mo ako sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ang sabi ng sultan, sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis? Ang tanong ni Pilandok. Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinasabi kong kaharian sa ilalim ng dagat, ay magnanais silang magtungo rin doon. Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika, gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautosang, ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin. Hintay, mahal na sultan, ang pagpigil ni Pilandok. Hindi po ito dapat malaman ng inyong ministro. Ano ang nararapat kong gawin? Ang usisa ng sultan. Ililihim po natin ang bagay na to basta ipagkaloob niyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ang mga ito ay susundin nila ako, ang tugon ni Pilandok. Pumayag naman ang sultan. Ibibigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalalaunan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandok na ang naging sultan. Ang aral ng kwento ay nagtuturo na ang kasakiman at madaling paniniwala ay nagdudulot ng kapahamakan, habang ang talino ay dapat gamitin sa mabuti at hindi sa panlilin lang.